Samantala, sa ngayon naman, alamin natin ang latest sa bentahan ng mga paputok sa fireworks capital of the Philippines, ang Bukawi, Bulacan. Naroon po, nakatutok ang aming kasamang si Jules Giang, mag-uulat ng live. Okay, magandang hapon sa inyo, Kirby, na live dyan sa studio. Nandito nga tayo ngayon sa Barangay Turo, dito sa may Bukawi, Bulacan, kung saan nga dagsana ang mga mamamili ng paputok dito para nga sa bisperas ng bagong taon, Miyerkules na yan. Kaya naman dito nga sa Bukawi, makikita natin na talagang napakarami ng mga dumadagsa ng mga mamimili. At ang ilan nga sa mga kampanya na sinusulong ng Bulacan ay ang Ingat Paputok. Alam naman natin na ang Department of Health, ang sinusulang nila ay Iwas Paputok, pero dito Ingat Paputok para syempre mapagtanggol na rin nila yung mga nagbebenta dito ng paputok. Kaya naman ngayong hapon makakasama natin ang ilan lamang sa mga nagbebenta ng mga fireworks dito. Kasama natin ngayon si Marco Teves. Magandang hapon, Marco. Magandang hapon rin po. Okay, so nandito sa likuran ko ngayon, no, Kirby, at makasama natin sa studio yung iba't ibang mga paputok na karaniwan na binibili ng mga mamimili natin. Nandito yung mga kwitis at yung sawa. Okay, so magkano na ba usually yung ano ngayon, yung mga kwitis natin? Yung kwitis po rin, di pa rin nagtataas hanggang 250 pa rin ganyan po. 250 ilang ano lahat to, puputok yan? 100 pieces po. 100 pieces. Tapos ito namang sawa, magkano to? 600 ganyan hanggang 500. Okay, yun yung usual na price talaga. May balak pa ba tayong magtaas ng presyo lalo na ngayon? Ngayon ay 29. So pagdating ng 31, magtataas ba tayo ng presyo? Sa ngayon po kasi nagkaubusan na po yung mga mga local na paputok katulad ng kwitis, sawa, ganyan po. Siyempre sa nito na ngayon po nagsisimula na tumataas na rin yung karamihan. Ayan, so sa lahat ng mga boss natin na nanonood ngayon, no, dumagsa na kayo dito ngayon sa Bukawi dahil magtataas na rin sila ng presyo anytime, lalo na papakonti na lang din yung supply ng mga paputok dito. Pero syempre mahalaga din malaman natin yung seguridad, yung safety ng mga mamimili at saka ng mga nagbebenta ng paputok dito sa Bukawi. So ano ba yung mga karaniwan ng mga safety measures na kailangan meron lahat ng mga sellers dito? Okay, so yan, nakita natin ngayon dito merong fire extinguisher, di ba? So bakit kailangan ng fire extinguisher? Lahat ba ng matindahan dito meron? Opo, meron naman. Katulad po ng sa may sa drum po yung tubig, tapos po yung buhangin, ito po yung fire extinguisher, ganyan. Ayan, so mga boss, nakita natin na safe din talaga lahat ng mga mamimili dito dahil bukod sa fire extinguisher, meron din silang water tank dapat na required yan. Meron ding buhangin na anytime dapat safe talaga for emergency purposes. Tapos, may mga bawal din gawin dito. Siyempre, bawal manigarilyo, bawal ang testing. Okay? Sa lahat ng mga boss natin na makukulit, bawal ang testing dito sa Bukawi, Bulacan o kahit sa lahat pa kung saan pa mga nagbebenta ng puputok, bawal yan. Yung mga bawal na puputok naman, yun yung maalamin natin ngayon. Kasi ang balita ko, yung mga plapla, di ba, bawal yan. Pero iniiba lang daw yung pangalan. So, Marco, ano-ano ba yung mga bawal na puputok na ibenta? Una-una pa yung plapla, Lolo Thunder, tapos yung Glenda, tapos yung sa mga bata naman yung mga piccolo, tapos yung pop kasi yung iba kasi parang kinakain ng ganun. Tsaka yung piccolo, yung iba binabato na lang ito saan. Okay. So yung mga plapla, yun yung mga basic na bawal ibenta kasi nga ang ginagawa pa lang paraan ng ibang mga sellers ngayon, iiba lang nila yung pangalan pero bawal talaga sa Kirby. Tapos yung pop-up, yung pangkaraniwan na hindi natin akalain na delikado, ang ginagawa kasi ng ibang mga bata dyan, kumbaga sinusubo pala nila, so delikado rin yan. Okay, so ngayong 29 na, siguro encourage na lang natin yung mga kababayan natin na dumagsa na rin dito, tsaka kailan sila kailangan pumunta dito para syempre maabutan nila yung mura pang presyo? Sa ngayon po, dapat ngayon, habang hindi pa gaanong dagsaan, kailangan po ngayon pumunta na sila habang maaga pa. Pero pag na mga bukas hanggang 31, kasi taas na po yung mga presyo lahat din. Katulad ng mga aerial, tapos itong mga local, ganyan po. Ayan, so maraming salamat sa iyo, Marco. At sabi nga ng Bulacan, ingat paputok. Siyempre tuloy-tuloy pa rin yung bentahan dito kasi siyempre malaki rin ang nabibigay sa ekonomiya ng Bulacan yan. Pero para naman sa Department of Health, iwas paputok, kaya naman tuloy-tuloy din ang pagbebenta ng mga alternatives na pag-iingay. Dito nga, maraming mga nagbebenta rin sa Bukawi, Bulacan na mapampaingay tulad na lamang nitong Torotot na 120 pesos lamang at itong air horn naman na murang-mura din na pwede natin sa gamitin taon-taon. Kaya yan ang pinaka-latest na update dito sa Barangay Turo sa Bukawi, Bulacan. Balik sa iyo, Kirby. Alright, Jules, isang mabilis lang, kamusta ngayon yung traffic situation dyan sa area na yan? So speaking of traffic, no, tingnan natin yung traffic situation ngayon. Medyo na-late nga kami ng dating dito dahil talagang
medyo masikip na rin. Papuntang NLEX na rin to. So nakikita natin na talagang marami na ang mga dumadagsa dito sa may Bukawi, Bulacan. Kaya naman suggestion na rin sa lahat ng mga boss natin na as early as now, dumagsa na tayo dito sa Bukawi, Bulacan para hindi kayo maipit sa traffic situation natin. Okay, so Kirby, balik sa'yo. Alright, maraming salamat sa iyo kasamang Jules Giyang. Nag-uulot po yan ng live mula sa Bulacan.